Handa na ba kayong matuto sa ating aralin ngayong araw? Ang ating asignatura ngayon ay Filipino. Ngunit bago ang lahat, tayo muna ay magdasal. Maaari nyo bang iyuko ang inyong mga ulo, pagdikitin ang inyong mga palad at sabayan ako sa ating panalangin? Diyos Ama, maraming salamat po sa ibinigay ninyong pagkakataon upang kami ay muling matuto. Gawaran mo po kami ng isang bukas na isip at damdamin upang maisabuhay ang mga itinuturo sa amin at maunawaan ang mga aralin na makakatulong sa aming pagtatagumpay sa buhay. Amen. So muli mga bata, ang ating aralin or ang ating asignatura ngayong araw ay Filipino. At ang ating aralin ay panghalip na pamatlig. Again, ang ating aralin sa araw na ito ay panghalip na pamatlig. Ngunit bago ang lahat, tayo ay mayroong isang kwento. At atin munang tignan ang ating mga talasalitaan sa araw na ito. Ang ating unang talasalitaan ay ang tipaklong. Nakakita na ba kayo ng tipaklong, mga bata? Ang tipaklong ay insektong lumulundag, lumilipad at lumalakad. Ang mahabang binti nito sa likod ang ginagamit ng mga tipaklong sa paglundag. Ang ating pangalawang talasalitaan ay ang dagang bukid. Muli, ang pangalawa ay ang dagang bukid. At ang dagang bukid ay karaniwang nakikita sa mga palayan. At ang mga kinakain ng mga dagang bukid ay mga bigas. Pangatlong talasalitaan, tudubing karayom. Muli, ang ating pangatlong talasalitaan ay ang tutubing karayom. Ano nga ba ang tutubing karayom? Ang tutubing karayom ay isang uri ng insektong may dalawang malalaking mata na halos sumakop na sa buong ulo nito. Ang kinakain ng mga tutubing karayom ay ang kanilang kapwa insekto habang sila ay lumilipad. Ngayon, ano naman ang ating kwento ngayong araw? Ang ating kwento ngayong araw ay tungkol kay Melong Maliksi. Muli, ang ating kwento ngayong araw ay tungkol kay Melong Maliksi. Halina at samahan niyo ako sa ating istorya. Sa isang sulok ng sapa, nakatira ang pamilya ni Melo. Si Melo ay isang tipaklong. Hilig ni Melo ang makipaglaro sa mga kaibigan na si Dino na isang dagang bukid at si naubod ng taba at si Toto na isang tutubing karayom. Naubod naman ng payat. Muli, ang mga kaibigan ni Melong Tipaklong ay si Dino na isang dagang bukid at si Toto na isang tutubing karayom. Sila ang tatlong matalik na magkakaibigan. Isang araw, nagyaya si Melong Tipaklong na maglaro. Ang sabi niya, "Unahan tayo!" Sigaw ni Melo sa mga kaibigan. 1, 2, 3 at nagunahan nga ang tatlong magkakaibigan. At nagunahan nga silang magkakaibigan. Halos kasi simula pa lamang ng kanilang takbuhan nang huminto si Dino, kasunod si Toto. Makikita nyo sa ating larawan, nangunguna si Melong Tipaklong sa kanilang takbuhan. At naiwan naman si Toto at Dino sa likuran. Bakit kaya? Ang sabi ni Toto, "Pagod na kami." Tapos ang sabi naman ni Dino, "Oo nga, magpahinga naman tayo." Ang sabi ni Dino. Laking pagtataka ni Melo, halos hindi pa sila nakakalayo sa pagtakbo, ay pagod na sila kaagad. Si Toto ay halos wala ng lakas. Samantalang si Dino ay tila kinakapos ng hininga. Susunod, "Hali kayo sa bahay namin. Doon na kayo mananghalian," ang sabi ni Melo sa kanyang dalawang kaibigan. Ang sigaw naman ni Dino,
kakain na tayo? Abay, sige, ang sabi ni Dino kay Melo. Pagdating sa lugar nila Melo, kapansin-pansin ang mga tipaklong na tatalon-talon at lundagan dito, lundagan doon. Nakakapagod naman silang panoorin ang bulong ni Dino sa kanyang sarili. Pagdating ni Melo, Inay, kasama ko po ang aking mga kaibigan. Pwede po ba silang mananghalian dito? Ang tanong ni Melo sa kanyang ina. Abay, oo naman. Halika kayo at ipaghahanda ko kayo ng pagkain. Ang sabi naman ni ina ni Melo. Susunod. At naglabas nga ng mga pagkain ang masiglang ina ni Melo. Iba't ibang gulay at prutas ang kanyang inilabas. Mayroon ding isda, itlog at karne. Melo, ano ang mga iyan? Akala ko ba kakain na tayo? Ang tanong ni Dino kay Melo. Oo nga, hindi ako kumakain ng gulay at prutas Ang sabi naman ni Toto. Tama ang hinala ni Melo kung bakit walang sigla at lakas ang kanyang mga kaibigan. Si Dinong Daga ay kumakain lamang ng bigas sa palayan. Halos mayat-maya siyang kumakain, kaya ganoon siya kataba. Si Toto naman ay mapili sa pagkain, kaya't siya ay payat. Ngunit si Melo at ang kanyang pamilya ay kumakain ng wastong pagkain na mayaman sa mga bitamina kung kaya't sila ay laging masigla at maliksi. Kaya ka pala maliksi, Melo, ang sabi ni Dino habang nagkakatuwaan silang magkakaibigan. Mula noon, kumakain na rin ng wastong pagkain sina Dino at Toto. Tulad ni Melo, hindi na sila madaling mapagod kapag silang tatlo ay naglalaro. Ngayon, ano ang mahalagang lesson ng ating kwento ngayong araw? Ang pagkain ng wasto ay nakakatulong upang ang buong pamilya ay maging malusog, masigla at malayo sa sakit. Kailangan din ang ehersisyo araw-araw upang mapanatiling malusog ang ating katawan. Nais ng Diyos na ingatan mo ang iyong katawan at buhay na kanyang ibinigay. Kaya kayo mga bata, ugaliing kumain ng masusustansyang pagkain at mag-ehersisyo araw-araw. Ngayon, bumalik na tayo sa ating aralin ngayong araw. Ang ating aralin ngayon ay ang panghalip na pamatlig. Ano ang panghalip na pamatlig? Kapag sinabi nating panghalip pamatlig, ito ay ating ginagamit pamalit sa bagay na ating tinutukoy o tinuturo. Muli, ang ibig sabihin ng panghalip pamatlig, ito ay ating ginagamit pamalit sa bagay na ating tinutukoy o tinuturo. Ang panghalip pamatlig ay nag-iiba-iba batay sa distansya o layo ng tinutukoy na pangalan sa taong nagsasalita at sa kausap nito. Muli, ang panghalip pamatlig ay nag-iiba-iba batay sa distansya o layo ng tinutukoy na pangalan sa taong nagsasalita o kausap nito. Panghalip na pamatlig. Ang ito, iyan at iyon ay mga salitang panghalili sa pangalan ng bagay o hayop. Muli, ang panghalip na ito, iyan at iyon ay panghalili sa pangalan ng bagay o hayop. Samantalang ang dito, diyan, doon ay mga salitang panghalili sa pangalan ng pook o lugar. Muli, ang dito, diyan, doon ay panghalili sa pangalan ng pook o lugar. Tandaan mga bata, kapag ang pangalan na tinutukoy ay malapit sa nagsasalita, ginagamit natin ang pamatlig na ito at dito. Muli,
Kapag ang pangalan na tinutukoy ay malapit sa nagsasalita, ginagamit ang pamatlig na ito at dito. Ang ito ay para sa bagay o hayop at ang dito para sa puok o lugar. Ito dito, malapit sa nagsasalita. Tandaan nyo yan. Ang ito o dito, malapit sa nagsasalita. Halimbawa, ito ang aking alagang aso. Muli, ito ang aking alagang aso. Ginamit natin ang pamatlig na ito sapagkat ang tinutukoy niya ay ang alaga niyang aso at ang aso ay isang hayop. Kaya ginamit natin ang pamatlig na ito. At kung iyong makikita, malapit ito sa taong nagsasalita. Pangalawang halimbawa, dito ko ilalagay ang halaman. Pangalawang halimbawa, dito ko ilalagay ang halaman. At makikita nyo na ang ginamit nating pamatlig ay ang salitang dito, sapagkat ang kanyang tinutukoy ay isang lugar kung saan niya ilalagay ang kanyang halaman. At ito ay malapit sa nagsasalita. Ngayon, dumako tayo sa pangalawang pamatlig na ating ginagamit. Ginagamit ang iyan o diyan kapag ang pangalan na tinutukoy ay malapit sa taong kinakausap o taong kausap. Muli, ang iyan o diyan kapag ang pangalan na tinutukoy ay malapit sa taong kausap. Tandaan, iyan, diyan, malapit sa kausap ng nagsasalita. Muli, tandaan, ang iyan o diyan na pamatlig kapag malapit sa kausap ng nagsasalita. Halimbawa, diyan mo isulat ang pangalan mo. Halimbawa, diyan mo isulat ang pangalan mo. Ang nagsasalita dito ay ang guro. Kaya ginamit natin ang pamatlig na diyan. Kasi malapit ang lugar sa batang kausap ng guro. Pangalawang halimbawa, iyan ang aking papel. Iyan ang aking papel. At makikita nyo dito, ang babaeng nakasuot ng asul ay nakikipag-usap sa kanyang mga kamag-aral. At ang tinutukoy niya ay ang papel. Ang papel ay isang bagay. Kaya ang ating gagamitin na pamatlig ay iyan. Pangatlong pamatlig, kapag ang pangalan na tinutukoy ay malayo sa nagsasalita at kausap, ang ating gagamitin ay iyon o doon. Muli, kapag ang pangalang tinutukoy ay malayo sa nagsasalita at kausap, ang ginagamit natin ay iyon o doon. Tandaan nyo ito mga bata, iyon at doon ay ginagamit kapag malayo sa nag-uusap. Muli, ang iyon at doon na pamatlig ay ating ginagamit kapag malayo sa nag-uusap. Halimbawa, iyon ang bundok sa ating lugar. Halimbawa, iyon ang bundok sa ating lugar. At ang ating ginamit na pamatlig ay ang pamatlig na iyon. At kung iyong makikita, malayo sa nag-uusap ang tinutukoy niyang bundok. Pangalawang halimbawa, doon tayo pupunta. Pangalawang halimbawa, doon tayo pupunta. At ang ginamit nating pamatlig ay doon, sapagkat ang kanilang lugar na pupuntahan ay malayo sa dalawang nag-uusap. Tandaan, ito at dito, ang pamatlig na ito at dito, ay ginagamit kapag malapit sa nagsasalita. Pangalawa, ang iyan at diyan malapit sa kausap ng nagsasalita. Uulitin ko, ang iyan at diyan ay ginagamit kapag malapit sa kausap ng nagsasalita. At ang pangatlong pamatlig, iyon at doon. At ang iyon at doon ay ginagamit kapag malayo sa nag-uusap. Ibig sabihin, malayo ang inyong tinutukoy sa isa't isa. Okay? Ngayon, ating sagutan ang iyong aklat sa Filipino, pahina 100. Okay? Pagsasanay, pahina 100. Pumili ng angkop na panghalip na pamatlig
at isulat ito sa patlang. At makikita nyo ang ating pagpipilian ay nasa loob ng bilog. Pumili ng angkop na panghalip na pamatlig at isulat ito sa patlang. Unang tanong, patlang ba ay sa iyo? Patlang ba ay sa iyo? Ito o diyan? Anong inyong kasagutan? Ito o diyan? Tama, magaling. Ang ating gagamitin ay ito sapagkat ang tinatanong niya ay hawak-hawak niya. Ibig sabihin, ito ay malapit sa nagsasalita. Kaya ang ginamit natin ay ang pamatlig na ito. Pangalawang pangungusap, patlang mo ilagay sa tabi mo ang halaman. Patlang mo ilagay sa tabi mo ang halaman. Gusto ng nagsasalita na ilagay ang halaman sa malapit sa kanyang kausap. Ano ang gagamitin natin? Diyan o dito? Magaling mga bata, ang ating gagamitin ay ang pamatlig na diyan sapagkat ito ay malapit sa kausap mo. Pangatlong pangungusap, ang paaralan na patlang ang aking pinapasukan. Ang paaralan na patlang ang aking pinapasukan. Pamatlig na iyon o diyan? Tama, ang pamatlig na iyon sapagkat ito ay malayo sa nag-uusap. At ang ating pang-apat na pangungusap, patlang kami nakatira. Patlang kami nakatira. Anong gagamitin nating pamatlig? Dito o ito? Magaling, ang ating gagamitin ay ang pamatlig na dito, sapagkat ito ay tumutukoy sa lugar o pook. At ang ating huling pangungusap, patlang ay para sa iyo. Patlang ay para sa iyo. Ano ang ating gagamitin na pamatlig? Diyan o ito? Magaling, ang ating gagamitin na pamatlig ay ang pamatlig na ito. Ito ay para sa iyo. Ngayon, mga bata, sagutan ang inyong aklat sa Filipino, pahina 97 at 101. Muli, sagutan ang inyong aklat sa Filipino, pahina 97 at 101. Hanggang sa muli, sana ay marami kayong natutunan sa ating aralin sa Filipino ngayong araw. Paalam!